Panginoon ko. Iipunin niya ang lahat ng mga bansa at kanyang ihiwalay ang bawat tao. Katulad ng tupa na hiniwalay sa kanan, ang masasama ilalagay sa kaliwa. Hallelujah, hallelujah, pinupuri ko si Kristo sa aking buhay. Hallelujah, hallelujah, pinupuri ko si Kristo sa aking buhay. Mga pinagpala ng buhay na Diyos na si Jesucristo, lumapit tayo sa Kanya at sambahin natin Siya. Mga pinagpala, tanggapin mo ang iyong gantimpala, ang kaharian ni Jesucristong inihanda. Mga pinagpala, itaas ang kamay at iwagayway, ipadyak ang paa, sabay sigaw ng
Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sa pamamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihang kamay, ay kanyang ginawa ang tao mula sa alikabok ng lupa ayon sa kanyang wangis, at siya din ang walang mantsa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na walang katulad at hindi matutularan, walang makakahigit at kamangha-mangha dahil siya ang walang simula at wala ring katapusan, na ang langit ng mga langit ang kaniyang tahanan. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat. At palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos sa kanyang mga banal na anghel, na kanyang inutusan, mga kapatid, na tayo ay bantayan sa buong linggo. Hanggang sa mga oras na ito, tayo po ay nakarating sa bahay-sambahan ng bugtong at buhay na Diyos mga Diyos. Dito po na pinangunahan ng ating mahal na Elder Rolando Alcantara dito sa Nangalao, Palawan. Palakpakan po natin, mga kapatid. Napakahalaga po na mensahe ng bugtong at buhay na Diyos. Pero bago po ako magsimula dito, mga kapatid, pinagdadasal ko sa bugtong at buhay na Diyos na hindi po ako ang makita dito, kundi ang bugtong at buhay na Diyos. At kayo din po sa inyong mga upuan, magdasal kayo sa inyong isipan at sa inyong puso. Iwanan ninyo ang lahat ng puot, galit, ngit-ngit, sungit, inggit nang makapasok po ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi po, mga kapatid, kung puno po tayo ng galit, sungit, inggit, hindi po papasok ang banal na espiritu. Ha? Para maintindihan po natin ang mga salita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat. So yung topiko natin ngayon, mga kapatid, a time of trouble, mga panahon ng kaguluhan. Ang ating power verse, Matthew chapter 24, verse 21 to 22. So kung gusto nyo pong malaman ang ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ay basahin nyo po itong Matthew 24. Nandyan po lahat ng mga senyales ng pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Makakarinig kayo ng gera, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Nandyan po sa Matthew 24, mababasa ninyo lahat ang mga senyales sa ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. At isa sa pag-usapan natin, itong time of trouble. So itong Great Tribulation po, mga kapatid, na mababasa niyo dyan sa Matthew 24, 21, 22, itong malaking kapighatian ay mangyayari po ito, mga kapatid, bago ang ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Tanong, bakit ikalawang pagbabalik, sister? Bumalik na ba ang Panginoon nung unang pagbabalik? Ang una po niyang pagpunta dito, mga kapatid, sa sanlibutan, yun po yung nagpakatawang tao siya para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Doon po nagpapako siya sa kalbaryo ng krus para tayo po ay makaangkin ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. After that, bumalik na ang bugtong at buhay na Diyos sa langit ng mga langit. That's why sinabi natin ng ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Pero yung tandaan po ninyo, mga kapatid, na ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos ay hindi na po siya apak pang muli dito sa lupa. Sasalubungin na lang po natin ang bugtong at buhay na Diyos doon po sa alapaap. Kung may magsabi, nandito si Kristo, nandoon si Kristo, wag po kayong magpapalinlang, mga kapatid. Dahil po, hindi na aapak pang muli ang bugtong at buhay na Diyos dito sa lupa. So itong Great Tribulation, mga kapatid, mangyayari bago ang ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Keep in mind na marami na pong mga time of trouble, mga panahon ng kaguluhan nung unang panahon. Example, children of Israel, yung panahon na naging alipin po ang mga Hudyo sa Ehipto. 400 years of slavery, mga kapatid. Bago yung Exodus. Ang ibig sabihin po ng Exodus ay mass departure. Kinuha po sila ni Moses, ginamit po ng bugtong at buhay na Diyos si Moses para kunin ang kanyang bayan doon sa loob ng Ehipto. After 400 years of slavery. Mabasa po natin yan sa Gawa, chapter 7, verse 6. Ano pa? Nakadaan din ang time of trouble ang unang mga Kristiyano. Sino bang unang Kristiyano? Sila Apostol Pablo, sila Pedro, mga disipulo ng bugtong at buhay na Diyos. Dumaan po sila ng pag-uusig, mga kapatid, after the stoning of Stephen. After po binato si Esteban, mga kapatid, doon po nag-umpisa ang pag-uusig. Mabasa po natin yan sa Gawa 8 verse 1. Di ko na babasahin yung laman yan kasi mahaba-haba pa ating topic. So, ang pangatlo, mga kapatid, 303 AD to 313 AD.
during the era represented by the Smyrna Church, dito po natin mababasa sa Revelation chapter 2 verse 10. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Revelation 2 verse 10, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. So mga kapatid, kung nabasa natin ang Revelation chapter 2 verse 10, ang sabi dyan, magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. So in biblical prophecy po mga kapatid, ang isang araw dyan sa Ezekiel chapter 4 verse 6, ang isang araw po mga kapatid ay equivalent po siya to 1 year. So yung 10 araw dyan na sinabi sa Revelation chapter 2 verse 10, equivalent po niyan is 10 taon. So anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Magtapat ka hanggang sa kamatayan. At bibigyan kita ng putong ng buhay. So God's people, nagtiis po sila ng 10 taon mga kapatid of tribulation. But perhaps, itong pinaka-latest mga kapatid, during the dark ages, sa panahon ng mga Kristiyano mga kapatid, nung panahon na yung mga bautismuhan nila Pedro, yung mga disipulo nila Pedro mga kapatid, ay naka-encounter din po sila mga kapatid ng persecution, pag-uusig. Sa loob ng 1,260 years mga kapatid. Anong nangyari? Revelation 12 verse 6. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos, Panginoon Kristo. At tumakas ang babae sa ilang, na doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako, upang doon siya'y ampuning 1,000. 260 araw. So ilang taon yan? Ilang araw? 1,260 days. Sabi ko nga mga kapatid, kung mababasa natin sa Ezekiel chapter 4 verse 6, ang araw po dyan, ang equivalent niya is 1 year. So there are 1,260 years po ang pag-uusig. Anong ginawa po ng bugtong at buhay na Diyos? Nagbigay po ng seguridad ang bugtong at buhay na Diyos. Ang ibig sabihin po ng babae sa Revelation ay hindi po yan literal na babae. Dapat po natin alalahanin at intindihin mga kapatid sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ang sinasabi dyan, at tumakas ang babae sa ilang. Ang babae po sa Revelation ay nagsisimbolo ng iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Tayo po yun mga kapatid. Hindi po yan literal na babae, kundi simbolikal lang po na iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang Great Tribulation po mga kapatid, o itong malaking kapighatian, ang katumbas niya ay yung 7 salot ng Revelation. So, ang sabi sa Revelation 15 verse 1, purihin ang bugtong at buhay ni Diyos, and I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues. Ito po yung 7 salot na ibubuhos ng bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. So, ang galit po ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ay direkta po sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, ang kanyang katotohanan ay binaluktot at ang kanyang bayan ay inaapi. Kaya kung tayo may inaapi ngayon, mga minamahal kong kapatid, mapalad po tayo dahil nasa atin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Anong sabi ng Romans chapter 1 verse 18? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo. Romans 1 verse 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang puot ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, nahayag mula sa langit. Ito yung ang katotohanan binaluktot. Pinapasok ang paganismo sa loob ng iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Bantayan po natin mga kapatid, dahil po ang katotohanan, katwiran, walang iba kundi ang bugtong at buhay na Diyos, ang buhay na walang hangganan. Dapat po mga kapatid, kung hindi natin mabasa sa banal na kasulatan, huwag po nating paniwalaan. Kagaya na lang po mga kapatid, mamayang hapon, God willing,
may gaganapin ng bautismo, nang ibig sabihin ng bautismo ay hindi wisik at hindi buhos, kundi lublob, mga kapatid. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. So itong Great Tribulation, mga kapatid, itong malaking kapighatian na pinag-uusapan sa Matthew 24, mga kapatid, ay kasabay po nito ang Battle of Armageddon. So ang Battle of Armageddon po sa Revelation 16, verse 16 to 17, ito po yung pakikipag-away ng bugtong at buhay na Diyos laban kay Satanas sa huling panahon. Magkasabay po ito, mga kapatid, ang 7 salot at itong Great Tribulation. So, sa akin po, mga kapatid, sa pagbabasa ko ng banal na kasulatan sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, ang sinasabi diyang time of trouble o panahon ng kaguluhan ay hindi po magtatagal ng 1 taon. Alam nyo bakit? Meron po tayo mga bersikulo na nakaback up po sa explanation na ito. Na itong time of trouble, mga kapatid, mangyayari lang ito a short period of time sa maikling panahon. Ang sabi ng Revelation verse 18, Revelation chapter 18 verse 8, therefore shall her plagues come in one day. Kaya't ang kanyang mga salot ay darating ng 1 araw. Sa sinabi ko nga kanina, mga kapatid, ang equivalent ng 1 araw in biblical prophecy ay ilang taon na 1 araw? 1 taon. Palakpakan natin ang bugtong at buhay sa kikinig. Nakikinig talaga. So mga kapatid, patuloy tayo. Sinabi ko nga kanina, a day, ang 1 araw, sa biblical prophecy, nag-represents ng 1 literal year. Mababasa natin yan sa Ezekiel chapter 4 verse 6, Numbers chapter 14 verse 34, Lucas chapter 13 verse 32. So, no, sinabi ng Revelation, mga kapatid, na darating ang salot sa 1 araw, it means, mga kapatid, within or less than a year. Sa loob ng 1 taon. So ano po bang nangyari sa panahon sa Israel? Nung panahon nandoon sila sa Ehipto. Anong nangyari po, mga kapatid? Yung experience po ng bayan ng Diyos doon sa loob ng Ehipto, mga kapatid. Anong nangyari sa kanila? Bago ibuhos ng bugtong at buhay na Diyos ang 10 salot. Kasi sa panahon sa Ehipto, na nabihag, naging alipin po ang mga Hudyo, hindi lang po 7 salot ang ibinuhos ng bugtong at buhay na Diyos, kundi 10 salot, mga kapatid. Yung nangyari po sa Ehipto, mga kapatid, na kung ano ang ginawa ng Pharaoh sa bayan ng Diyos, ay ito po isang uri o simbolo na mangyayari ngayon sa mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Na dinescribe dyan sa Revelation chapter 16 na 7 salot. Okay? So, examine po natin ang storya, mga kapatid, ng bayan ng Diyos sa panahon nandoon sila sa Ehipto. So, after 400 years of slavery, after 400 years, mga kapatid, na naging alipin ang bayan ng Diyos doon sa Ehipto, mga kapatid, ang Israel o ang mga Hudyo na impluwensyahan na sila ng relihiyon ng Egypt. At nawala ang kanilang pananaw sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. So that's why, mga kapatid, sa panahon na inutusan na ng bugtong at buhay na Diyos si Moses, anong sabi ni Moses sa bugtong at buhay na Diyos? Hindi ako karapat-dapat, Panginoon, dahil ako'y utal-utal. Pero pinili pa rin siya ng bugtong at buhay na Diyos na iligtas ang kanyang bayan, mga kapatid. At ang bugtong at buhay na Diyos ang nagbigay ng boses at kalakasan kay Moses. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, before Moses and Aaron, mga kapatid, met with the Pharaoh, una muna silang nakipagkita sa leader sa Israel, sa mga Hudyo, para i-encourage po ang mga Hudyo, mga kapatid, sa revival commitment to God's law, including the Sabbath of creation. Kasama na dyan ang araw ng Sabado. Ni-revive ni Moses ang kautusan dahil po naging alipin sila sa loob ng 400 years, mga kapatid. So, ang mga Israel, nawala na sa kanila ang batas ng bugtong at buhay na Diyos. So, that's why, bago nakipagkita si Moses at si Aaron doon kay Paraon, nakipagkita muna siya sa mga leader sa Israel. Para sa revival, commitment of God's law. So, anong ginawa po, mga kapatid, ng mga Hudyo? Tumugon po ang mga Israelita ng buong puso, mga kapatid. That is why nagalit po si Paraon kay Moses.
Anong sinabi sa Exodus chapter 5 verse 5? Pinapahinga mo sila mula sa kanilang trabaho. Dahil po mga kapatid, sa panahon na naging alipin po ang mga Israelita sa Ehipto o kay Paraon, ay wala na po silang araw ng Sabado, nakalimutan nilang magsamba dahil 7 araw po silang nagtatrabaho. So wala na silang time sa bugtong at buhay na Diyos. Remember that the children of Israel knew that the Sabbath was part of God's law bago pa po sila nakarating sa bundok ng Sinai. Exodus chapter 16 verse 22 to 28. Likewise mga kapatid, bago po magsimula ang malaking kapighatian, mayroong pong special attention na tatawagin na ang subject nito ay ang araw ng pagsamba ng bugtong at buhay na Diyos. Mababasa po natin dyan sa Revelation 14 verse 7, ang panawagan ng 3 anghel. Anong unang panawagan ng 3 anghel? Sambahin ninyo siya na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So yung 3 angels message na pinag-uusapan dyan sa Revelation 14, mga kapatid, ay hindi po yan literal na mga anghel. Hindi po yan anghel na bababa sa langit at mga ngaral. Hindi po mga kapatid. Ginamitan po ng bugtong at buhay na Diyos ang simbolo na anghel. Ibig sabihin ng anghel, sa Greek word pa is angelos, nang ibig sabihin ay messenger. Tagadala ng magandang balita ng bugtong at buhay na Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng 3 angels message dyan sa Revelation 14. Tayo po yan mga kapatid, tayo po ang inatasan ng bugtong at buhay na Diyos sa mangaral sa buong sanlibutan. Bakit nagsisimbolo ang anghel mga kapatid sa tagapangaral? Dahil po mga kapatid, kasabay na po ng kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos sa panahon na mangaral na ang 3 angels message. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So ang anghel po mga kapatid sa Revelation 14 verse 7, ay kumuha po siya, nag-code po siya sa Sabbath commandment na sinabi sa Exodus chapter 20 verse 11. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo. Exodus 20 verse 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nandoon, at nagpahinga sa 7 araw. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Isa po ito mga kapatid sa mensahe ng 3 anghel. Pagpanumbalik mga kapatid, pag-revive ng kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, including the Sabbath commandment. Kasama na po ang araw ng Sabado mga kapatid, bago po ang pagsara ng kaligtasan. So, mayroon pong widespread rediscovery mga kapatid sa batas ng bugtong at buhay na Diyos, including the Sabbath truth. Ito yung magpapagising sa dragon na magagalit siya. Sino ba ang dragon mga kapatid? Sa Revelation 12, ang dragon walang iba kundi si Satanas. So si Satanas mga kapatid, galit siya sa araw ng Sabado. Alam nyo bakit? Because he knows that all love relationship are built upon time. Alam po ni Satanas mga kapatid, kung magigiba o masisira po ni Satanas ang araw ng Sabado na pinili ng bugtong at buhay na Diyos para ipangili natin mga kapatid, sambahin siya, parangalan siya. Kung magigiba o masisira ito ni Satanas mga kapatid, he can destroy the relationship as well. Dahil po itong araw ng Sabado ang nagpaparemind kay Satanas na ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang ating tagapagligtas at ang ating manlilikha. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. So makikita po natin ito mga kapatid, over and over again, between husbands and wives, or between fathers and son. Sa panahon po mga kapatid na ang dalawang tao, if 2 people stop spending quality time together, soon the relationship will fall apart. Ang dalawang tao po ay wala na po silang panahon sa isa't isa, ang relasyon po na yan ay masisira. Subukan nyo, yung mag-asawa, pag wala kayong panahon, o yung magjowa, wala kayong panahon sa isa't isa, masisira at masisira ang inyong relasyon. That's why, importante na magkaroon ka ng oras mga kapatid.
That's why, mga kapatid, nang tumugon ang mga Hudiyo o Israelita sa tawag ng bugtong at buhay na Diyos na panatilihing banal ang ikpitong araw ng Sabado. Alam nyo anong ginawa ni Paraon? Nagalit si Paraon, mga kapatid. Alam nyo bakit? Alam kasi ni Paraon na kung focus lang ang mga Israelita sa pagtrabaho, trabaho, wala na silang, hindi na nila iisipin ang kanilang kalayaan. Alam mo yung tao, pag trabaho, di ba, nawawalan ka ng oras sa bugtong at buhay na Diyos. Pag sobrang busy mo na sa trabaho, mawawalan ka na ng oras sa bugtong at buhay na Diyos. And Satan is using the very same strategy today. Sa anong paraan? Ang goal po ni Satanas ay gusto niya lagi tayong busy sa trabaho. Gusto niya wala kang panahon sa bugtong at buhay na Diyos. Ang gusto ni Satanas, huwag kang magsamba sa araw ng Sabado, mga kapatid. Kaya bibigyan kanya ng trabaho, puro ka na lang trabaho. Alam mo, mga kapatid, pabor nga sa atin na binigyan tayo ng araw ng kapahingahan ng bugtong at buhay na Diyos. Tingnan mo yung cellphone. Pag nalulubat, di ba, charge natin? Tayo din, mga kapatid. Pabor sa atin, dapat magpasalamat pa tayo sa bugtong at buhay na Diyos na binigyan tayo ng araw ng kapahingahan ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung araw ng Sabado. Sa loob ng 6 na araw, gawin mo ang dapat mong gawin. Pero sa ikapito na araw, dapat itigil mo ang ginagawa mo sa 6 na araw. Bakit? Dito na araw, mga kapatid, dito po natin pinapasalamatan at sinasamba, pinaparangalan ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. At bukas ang langit para sa atin, mga kapatid. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ayaw ni Satanas na maalala mo yung Creator mo. Ayaw niyang maalala mo yung tagapaglikha mo. That's why, mga kapatid, alam ni Satanas kung ang tao ay bibigyan niya ng trabaho sa araw ng Sabado, ay babaliwalain na ng tao ang araw ng Sabado. At isa pa, hindi mo na maiisip ang iyong kaligtasan. Alam mo, mga kapatid, sa akin sa panahon sa Maynila, sa panahon na nagtrabaho ako pero pinag-pray ko sa bugtong at buhay na Diyos, na nalangin ako na wag lang sa araw ng Sabado. At dahil ito'y para sa bugtong at buhay na Diyos, binigay naman niya. So nagtrabaho ako sa Maynila sa loob ng 4 na taon. Nandoon si Pastor Lahi, mga kapatid. Nandoon na si Pastor Lahi. Kami na nung time na yon. 2020 bago mag-pandemic. So, mga kapatid, bigyan nyo po ng oras ang bugtong at buhay na Diyos sa araw ng Sabado. Kasi po, mga kapatid, dito po, mga kapatid, ang presensya ng bugtong at buhay na Diyos, bumaba ang bugtong at buhay na Diyos para halubilo sa atin. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Munti ka na, malapit na maubos ang Tagalog ko. So, looking down through history to the end of time, galing pa sa unang panahon hanggang ngayon, alam ng bugtong at buhay na Diyos na meron talagang mga taong tapat sa Kanya, mga kapatid. Sa anong paraan? Kung ikaw ay nandito sa loob ng bahay-sambahan sa araw ng Sabado. That's why, in connection with the tribulation, meron pong advice ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Matthew 24, verse 20. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo. Matthew 24, verse 20. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay hindi sa taglamig, ni sa araw ng Sabat. So, ano sabi dyan? Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay hindi sa taglamig, ni sa araw ng Sabat. Bakit po, mga kapatid? Kailan ba ito sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Kailan lang ba nagkatawang tao ang bugtong at buhay na Diyos? 2,000 years ago. So expected ng bugtong at buhay na Diyos na ang kanyang mga followers ay nangingilin pa rin sa araw ng Sabado. Hindi po binago ng bugtong at buhay na Diyos ang araw ng pahinga. From the creation of the world, nilikha ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, lahat na nakikita mo ngayon, ito napakagandang tanawin ng nangalaw. At nagpahinga ang bugtong at buhay na Diyos sa ikapito na araw, mga kapatid. Until now, mga kapatid, ang ini-expect ng bugtong at buhay na Diyos ay atin pa rin ipangilin ang araw ng Sabado. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. So sa panahon ni Moses, mga kapatid, sinubukan po ng galit na si Paraon na ibaling ang puso ng kanya mga aliping Israelita, mga kapatid, laban sa kanilang Diyos. Gusto ni Paraon
na magalit ang mga Israelita laban sa bugtong at buhay na Diyos. Sa anong paraan? By forcing them to produce the usual quota of bricks. Sa anong paraan? Yung bricks, mga kapatid, kailangan ng straw yan. Alam mo yung straw? Ha? Itong straw, mga kapatid, ito yung makakapag-bind or makapagdikit sa putik at buhangin. Ang sabi ni Paraon, okay. Nagalit siya, mga kapatid, dahil ni-revive ni Moses ang araw ng Sabado. Sabi ni Paraon, mag-produce kayo ng bricks. Example, ang Israelita, nagpo-produce sila 1,000 a day. Kailangan nilang i-produce yan without using a straw. Dahil ang straw po, mga kapatid, malaking tulong po siya sa bricks. Dahil ito po yung dahilan para tumigas ang bricks. Ito po yung nag-bind o nag-isa sa putik at buhangin. At ginagawang mas matibay ang mga bricks, mga kapatid, at hindi gaanong madaling gumuho. At madali lang din siyang patuyuin sa araw. So, in the same way, mga kapatid, before the tribulation, bago po ang malaking kapighatian, the government will use political and economic sanction to pressure God's end-time people. Sa anong paraan? Na mapilitan kang tanggapin ang marka ng mabangis na hayop. So, natapik ko na last Sabat itong marka ng mabangis na hayop. Kung ang silyo po ng bugtong at buhay na Diyos, Ezekiel 20 verse 12, ang silyo po ng bugtong at buhay na Diyos ay araw ng Sabado, na ito po yung nagsisimbolo na ang bugtong at buhay na Diyos ang ating manlilikha. Ang marka po ng mabangis na hayop ay araw po ng Linggo. Ibig sabihin, pag nagpamarka ka o nagsamba ka sa araw ng Linggo, ibig sabihin, sinasamba mo ang mabangis na hayop. Tandaan nyo palagi, mga kapatid, na ang silyo ng bugtong at buhay na Diyos itong araw ng Sabado. So, during this time, mga kapatid, anong mangyayari sa mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos? Revelation chapter 13 verse 17. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo. Pahayag 13 verse 17. At nang huwag makabili o makapagbilin ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ano sabi dyan? At huwag nang makabili o makapagbili. Pag once nagpamarka po kayo sa mabangis na hayop, magpamarka po kayo, mga kapatid, wala na kayong kaligtasan pa. So, yung pera mo ngayon na tinatabi-tabi mo, pagdating ng panahon, hindi mo na magagamit yan. Alam mo bakit? Pagdating ng panahon, hindi na kailangan ng pera, kundi cashless na. Kung nandun ka sa database nila, kung nagpamarka ka o nagsamba ka sa araw ng Linggo, Nanay Lucy, buti na lang to si Nanay Lucy, tinanggap niya ang bugtong at buhay na Diyos at nagpabautismo siya. Kaya ngayon, nandito siya sa araw ng Sabado. Palakpakan po natin. Pag nagpamarka ka o nagsamba ka sa araw ng Linggo. Pero, mga kapatid, huwag po tayong humusga sa mga tao nagsamba sa araw ng Linggo. Alam nyo bakit? Dahil po, mga kapatid, marami po sa kanila na hindi nila alam ang katotohanan. Kaya that's why, Elder Rolando, maging ilaw po kayo dito sa Nangalaw. Kayo ang nagbitbit ng mensahe ng bugtong at buhay na Diyos. At lahat ng mga kapitbahay nyo dapat mapangaral ninyo ang araw ng Sabado ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil yang mga kapitbahay ninyo, pagbalik ng bugtong at buhay na Diyos, kung hindi nyo napangaralan yan, kayo ang mananagot sa bugtong at buhay na Diyos. Sisingilin kayo ng mga dugo niyan, mga kapatid. Sisingilin kayo. Sasabihin yan, kapitbahay ko si Elder Rolando, bakit hindi siya nagngaral sa akin patungkol sa Sabado? Kayo po, mga kapatid, dahil kayo ang nakaalam ng katotohanan, kayo po dapat, mga kapatid, tayo po ang maging ilaw. Huwag po nating itago yung ilaw, mga kapatid. Dapat malaman ng buong Nangalaw patungkol sa bugtong at buhay na Diyos na pagdating ng panahon, hindi ka masisi nila. So, ganun lang po, mga kapatid. Yung pera natin ngayon, mawawalang kabuluhan yan. Kasi pagdating ng panahon, wala nang perang gagamitin, tatanungin ka na lang o titingnan ka ba kung nandun ka sa database nila, kung ikaw ba ay nagsamba sa mabangis na hayop. Itong mabangis na hayop, mga kapatid, religious power. Ano ba yung pinakamalaki na sekta sa buong sanlibutan ngayon? Walang iba, kundi Katoliko. Religious power.
So kung magsamba kayo o mangilin kayo sa araw ng linggo, mga kapatid, matatanggap ninyo ang puot at galit ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? So, kung nabigo itong humadlang sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos mula sa pagsunod, example, nanindigan ka talaga, hindi ka na makakain kasi hindi ka nagpamarka o hindi ka nagsamba, nanindigan ka talaga, mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos. Ang gagawin po nila, mga kapatid, there will be a final phase. Ibig sabihin, death decree. Una, papahirapan ka muna. Iipitin ka. Hindi ka makakain, hindi ka makakabili ng kahit ano. Pag hindi ka nila napasunod sa pamamagitan ng pag-iipit sa iyo, pinipressure ka nila, ang gagawin nila, mga kapatid, papatayin ka na nila. Kaya that's why, ang sakit pa dito, bilang ikaw ang, Elder Rolando, bilang ikaw ang padre di pamilya, ang gagawin sa iyo pag nanindigan ka sa bugtong at buhay na Diyos, ang unang itutorture, ang unang uusigin ay yung mga anak mo. Ganun ang gagawin ni Satanas. Pipilitin ka niya. And that's why importante na may isang pananampalataya sa pamilya. Importante na makapag-worship sa bugtong at buhay na Diyos. Importante ang manindigan sa bugtong at buhay na Diyos nitong huling kapanahunan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kung hindi ka nila mapapasunod, mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-ipit sa iyo dahil hindi ka na makakabili ng mga pagkain, magugutuman ka na, hindi ka na makakabili ng bigas, anong gagawin nila? Papatayin ka. Revelation 13 verse 15. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, Panginoon Kristo, Revelation or Pahayag 13 verse 15. At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at may papatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Kita ninyo? Anong gagawin daw? At maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Pag hindi kayo nagpailalim o hindi kayo nagpamarka sa mabangis na hayop, o ito yung araw ng linggo, Sunday, ang Sabado para sa bugtong at buhay na Diyos. Manindigan lang kayo sa araw ng Sabado. Manindigan lang kayo sa bugtong at buhay na Diyos. Kagaya ni Sadrach, Mesach, Abednego, mga kapatid, nanindigan sila kahit pinasok na sila sa hudno ng apoy na pinainit 7 times, nanindigan sila at sinamahan sila ng bugtong at buhay na Diyos. Ganun din po ang gagawin natin. Ipag-pray natin sa bugtong at buhay na Diyos na bigyan tayo ng lakas ng loob, bigyan tayo ng pananampalataya na manindigan sa Kanya at ang bugtong at buhay na Diyos. Kung ano ang ginawa niya kay Sadrach, Mesach, Abednego, kay Daniel, ganun din po ang gagawin ng bugtong at buhay na Diyos sa atin. Manindigan din po ang bugtong at buhay na Diyos para sa ating lahat. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. At this time, mga kapatid, the Great Tribulation begins. Sa panahon, mga kapatid, napapatayin ka na dahil sa iyong pananampalataya, mag-uumpisa na ang malaking kapighatian. At mag-uumpisa na ang 7 salot ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang time of trouble, itong panahon ng kaguluhan, mag-uumpisa po ito sa galit ni Satanas laban sa atin ng mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. Mababasa niyo yan sa Revelation 12 verse 17. So, sa anong paraan? Yung sinabi dyan, ng bugtong at buhay na Diyos, kung ano ang ginawa sa akin ay gagawin sa inyo. Ibig sabihin, mga kapatid, uusigin po tayo, mga kapatid, ipapaharap tayo sa mga korte. Gagawin ang lahat ng klase ng persecution. Alam mo, high-tech pa naman yung torture ngayon. May nakita ako sa North Korea. Tinorture yun siya, mga kapatid, nilagyan, pinainitan yung daga. Dito, kinulong yung daga sa tiyan niya. Tapos pinainitan yung daga. Ang ginawa ng daga, dahil wala siyang matakbuhan, ay binutasan yung tiyan ng tao. Nagka-high-tech, nagka-modern ang panahon, nagka-high-tech din ang torture. Nung unang panahon, nung tinorture yung mga nanindigan sa bugtong at buhay na Diyos, during Dark Ages, ang nangyari, mga kapatid, sinunog sila, pinapako sila. Pero sa ating panahon ngayon, mga kapatid, itutorture ka nila hanggat hindi ka magpailalim sa mabangis sa hayop. Ibig sabihin, pag hindi ka tumanggap, itutorture ka. Ang masaklap pa dyan, lalo na pag may pamilya ka, ang uunahin sa inyo, yung mga anak ninyo. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Dahil dito, masasabi ninyo, baka malayo-layo kami sa ganyan, sister. Kami,
Mahirapan nga magpunta dito ang mga bangka. Alam nyo mga kapatid, high-tech na rin tayo ngayon. May mga drones na po mga kapatid. Ha? May mga drones na nakikita kayo. Yung satellite mga kapatid ng Amerika. Kasi yung Amerika at saka yung Santo Papa, ano yan sila? Combined powers. Ha? Combined powers yan sila. Ang satellite po, ang nagmamayari po ng satellite nandoon sa labas ng mundo, walang iba kundi ang Amerika. Nakikita tayo ngayon. Ha? Pero ngayon may kalayaan pa po tayo sa araw ng Sabado. Kaya lubos-lubusin nyo na, huwag nyong sayangin ang araw ng Sabado. Ha? Habang may kalayaan pa tayo dahil darating ang panahon na lahat ng nagsamba ng araw ng Sabado ay uusigin at papatayin. Yan ang inyong tandaan. Maalala ninyo itong mensahe ko mga kapatid. Ha? Basta tandaan ninyo na manindigan po kayo sa bugtong at buhay na Diyos. Tandaan nyo lagi yan. Kasi pag nagpamarka po kayo, pumayag na po kayo sa mabangis na hayop, wala na pong kaligtasan. Ang nag-aantay sa inyo, dagat-dagatang apoy na lang. Ha? So, nag-umpisa po ang time of trouble sa galit po ni Satanas sa bayan ng Diyos, sa atin po mga kapatid. At magtatapos po ito sa galit naman ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Saan po ba ibubuhos ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang galit? Doon po sa lahat na nagsamba o nagpamarka sa mabangis na hayop. Revelation 14 verse 9 to 10. Ha? Sige, sabihin natin, si Sir, maganda naman pala kung nagpamarka ako o nagsamba ako sa mabangis na hayop kasi nakakabili ako kahit ano. Advantage sa inyo. Pero pag once ang galit na ng bugtong at buhay na Diyos ay ibubuhos, kawawa ka mga kapatid sa anong paraan. Yung 7 salot na yan, na mapuno ka ng ketong, wala ng kagalingan. Hanggang sa yung balat mo ay malanta na mga kapatid, wala nang makakagaling. Kahit doktor pa yan, na pinakamagaling na doktor sa buong mundo, hindi ka na mapapagaling mga kapatid. Yan yung unang salot. Ang ikadalawang salot, yung dagat, itong nangalaw, pag ikaw ay nagpamarka o ikaw magsamba sa mabangis na hayop araw ng linggo, tandaan po natin, itong dagat na pinagkukuhaanan ninyo ng isda, magiging dugo yan. Basahin nyo yan sa Revelation 16. Nandyan yung 7 salot ng bugtong at buhay na Diyos. Makakabili ka nga pag nagpamarka ka ng mabangis na hayop. Pero pag once ibubuhos na ng bugtong at buhay na Diyos ang galit niya sa mga taong nagsamba o nagpamarka sa mabangis na hayop, itong dagat na pinagkukuhaan nyo ng pagkain o pera, mga kapatid, magiging dugo na yan. Pero ang nakaganda nito, mga kapatid, pag once kayo ay nanindigan sa bugtong at buhay na Diyos, hindi kayo talaga nagpamarka o nagsamba. Kung ang tingin ng ibang tao na nagsamba sa mabangis na hayop, ito ay dugo, pero sa mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, dagat pa rin yan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ganun po. Ganun po ang magandang balita ng bugtong at buhay na Diyos. So, mayroon pa bang second chance, sister? Paano, sister, kung natakot lang talaga ako, kaya nagpamarka ako, kaya nagsamba ako sa araw ng linggo? Paano ba? May second chance pa ba ako, sister, na bumalik sa bugtong at buhay na Diyos? May second chance pa ba? The answer is, no. Wala na. Wala nang balikan. Once nakapag-desisyon ka na magsamba ka sa araw ng linggo o sa marka na mabangis sa hayop, sa larawan nito, pag sa panahon na magdesisyon ka na, mga kapatid, wala nang balikan. Hindi ka na pwede magsabi sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon, patawarin mo ako, napilitan lang kasi ako, Panginoon. Hindi na, mga kapatid. Isang desisyon lang ang makapagbago ng lahat. Hindi ka na pwedeng atras abante yung desisyon mo. Manindigan ka at ang bugtong at buhay na Diyos, manindigan din sa inyo. Tandaan po natin yan, mga kapatid. So, ang main reason, mga kapatid, this last period of time will be so intense. Alam nyo bakit? Because it will come after probation closes for the lost. Mangyayari po itong 7 salot na to pagsara po ng kaligtasan. Example, mga kapatid, ito na, papatayin ka na, uusigin ka na, papatayin ang pamilya mo, pero nanindigan ka pa rin sa bugtong at buhay na Diyos. Ibubuhos po ang 7 salot, mga kapatid, tandaan po natin, pagsarado po ng kaligtasan. At the time na ibubuhos na ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang galit, wala na pong pwedeng magsisi.
Close probation. Sarado na po ang kaligtasan. Wala na pwedeng magsisi, mga kapatid. Binigay ito na propesiya ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang alagad na si Daniel. Daniel chapter 12 verse 1. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos Panginoon Kristo. Daniel 12 verse 1. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa kabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahon yaon ay magliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Balakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano bang pinag-uusapan na panahon yan, mga kapatid? Ito yung panahon ng Great Tribulation. Ano sabi dyan? At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan. Si Daniel ang kausap nito, Bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Anong aklat to? Dahil 3 aklat po ang nandoon sa langit. Aklat ng buhay, aklat ng alaala, at aklat ng kamatayan. Yung aklat ng buhay, mga kapatid, yung aklat ng alaala, yun po yung mga mabuti mong nagawa sa iyong kapwa. Yun po yung aklat ng alaala. So, sino ba to si Miguel? Sino ba to si Michael? Kasi nakikita natin, sa amin doon, may pista sa amin doon sa Iligan. Ang tawag nila doon, sinulog ba yan? Pista na pinatay ni Michael si Lucifer doon sa langit. So yun yung parang piyesta doon. Hindi naman ako sama-sama sa mga ganyan. So that is time, mga kapatid, Michael shall stand up. Tatayo po si Michael, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng Michael, who is like God. Katulad ng bugtong at buhay na Diyos. Kung mabasa nimo sa Judas chapter 1 verse 9, mga kapatid, na si Michael tinawag sang arkanghel. Nang ibig sabihin, mga kapatid, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, ang sinabi dyan, the voice of the archangel will raise the dead in Christ. Ang boses ng arkanghel, ang tinig ng arkanghel, mga kapatid, ang magbubuhay sa mga patay sa bugtong at buhay na Diyos. Kung basahin mo rin ang Juan 5:26-28, na sinabi dyan, His voice will raise the dead. Ang boses ng bugtong at buhay na Diyos ang magbubuhay sa mga patay. So, ibig sabihin ng Michael, the archangel, mga kapatid, ay tumutukoy din po ito sa ating bugtong at buhay na Diyos. Isa lang po ito, mga kapatid. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Huwag po tayong malito. Ang Michael dyan, depende kasi. Depende sa panahon kung anong gagamitin ng bugtong at buhay na Diyos. Pag sa panahon na doon nakipaglaban kay Lucifer, doon sa langit ng mga langit, ang bugtong at buhay na Diyos, naging warrior siya. Naging Michael the Archangel siya, mga kapatid. So, bantayan po natin, mga kapatid, sa pag-umpisa po ng malaking kapighatian na sinabi dyan sa Matthew 24, 21, 22 kanina, the cases of all people will have been forever decided. Lahat po ng kaso sa korte, serado. So, anong ibig sabihin nito, sister? The door of salvation and grace will close for the world. Ang grasya po, ang pintuan ng grasya at ng kaligtasan ay sarado na. At that time, mag-umpisa ang 7 salot, wala na pong pwedeng magsisi. Close probation. Sirado na ang pintuan ng kaligtasan at grasya ng bugtong at buhay na Diyos. This is the time magkuklose ang grasya. Hindi pa ngayon. Kasi may mga ibang tao minamaliit ang grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Magsasarado po ang grasya pag ang tao ay namatay. Tandaan ninyo. Pangalawa, magsasarado ang kaligtasan at grasya sa panahon na bago ibubuhos ang 7 salot ng bugtong at buhay na Diyos. So at that time, mga kapatid, the same ang nangyari sa panahon ni Noe. Sirado ang pintuan, mga kapatid, 7 days before the flood began. 7 araw bago nagumpisa ang baha. Sirado ang pintuan. Maraming humabol doon, Elder Rolando. Noe, buksan mo naman kami. Ang bugtong at buhay na Diyos naglagay ng lock doon sa labas. Hindi talaga mabuksan ni Noe. So, ganun din po ang mangyayari sa atin, mga kapatid. So, ano sinabi ng bugtong at buhay na Diyos at that time, mga kapatid? Magdideklara na ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation 22 verse 11 to 12. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos Panginoon Kristo. Revelation 22 verse 11 to 12. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa,
at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ito po na bersikulo, ito na po yung panahon na close provision na. Wala nang pwedeng magsisi. Ha? So, delikado po mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, pag tumanggap kayo o sumamba kasi yung mabangis sa hayop, ito yung araw ng linggo, ito yung religious power. Ha? Pag nagsamba kayo, wala na kayong kaligtasan pa. Ha? Manindigan kayo sa araw ng Sabado. Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, ang liko ay magpakaliko pa at ang marumi ay magpakarumi pa at ang matuwid ay magpakatuwid pa at ang banal ay magpakabanal. So anong sinabi niya? Ako'y madaling pumaparito at aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa. Ayon sa kanyang gawa. Anong klaseng gawa to? Ito ba yung pagsunod ng 10 utos? So sa pagsunod ba ng 10 utos, nakagawa ka na ba ng mabuti sa iyong kapwa? Ha? Ang pinag-uusapan po na gawa dito mga kapatid, it's not about the 10 commandments. Hindi ito 10 utos mga kapatid. Dahil kung sumikap ka ngayon, nasundin ang 10 utos para ikaw ay maligtas, salungat ka na sa Efeso 2:8-9. Ano sinabi doon? We are saved by grace through faith. Niligtas po na tayo ng bugtong at buhay na Diyos sa pamamagitan ng grasya, sa pamamagitan ng pananampalataya. So ano yung gawa na sinasabi ng bugtong at buhay na Diyos dito? Sa Revelation 22 verse 12 mga kapatid, anong klaseng gawa to? Hindi to itong 10 commandments. Hindi ito ang 10 utos. Anong klaseng gawa? Kagaya ng kinanta ng ating mahal na Pastor Jesse Rico kanina mga kapatid, mababasa po natin anong klase na gawa. Ang gagantihan ng bugtong at buhay na Diyos is not about the 10 commandments. Tandaan po natin yan mga kapatid. Sinunod po natin ang 10 utos, hindi dahil para maligtas tayo. Sinunod po natin ang 10 utos dahil resulta po ito ng bugtong at buhay na Diyos sa pagpapako niya doon sa kalbaryo ng cross. Kaya sabi niya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Sinunod mo siya hindi para maligtas ka, kundi dahil mahal mo ang bugtong at buhay na Diyos. So anong gawa ang pinag-uusapan dito mga kapatid? Matthew 25 verse 35-40. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, Matthew 25 verse 35-40. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaraunan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng matuwid na mga agsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? Anong gawa na pinag-uusapan sa Revelation 22 verse 12? It's not about the 10 commandments. So, ito po yung good works. Ito po yung mabuting gawa na pinag-uusapan sa Revelation 22 verse 12 mga kapatid. Naalala ko mga kapatid, nung unang tumawag sa amin ang ating mahal na si Elder Rolando Alcantara at sa kanyang pamilya. Nung una silang tumawag mga kapatid, alam mo, kami taga-ibang bayan, pero pinatuloy kami ni Elder Rolando. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, it's not about the 10 commandments. Napipilitin natin yung tao, mga kapatid, na alaga, sige, sunod kayo sa 10 utos. Actually, mga kapatid, kung ang taong nagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos, hindi mo na kailangan pagsabihan yan. Kaya sabi nga ng Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal po natin ang bugtong at buhay na Diyos, ay susundin po natin ang kanyang kautusan. Hindi po yan ang good works sa pinag-uusapan sa Revelation 22 verse 12. Tandaan po natin. Ito po yung may taong nagugutom, pinakain mo. May taong nauhaw, pinainom mo. Ito yung taga-ibang bayan pero pinatuloy mo. May taong nakakulong, dinalaw mo. Ito po yung mabuting gawa na pinag-uusapan. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kagaya ng ating mahal na pastor, Nestor Manga. Pagaling kaming Mindanao, mga kapatid, laging bukas ang kanilang pintuan para sa amin na mga missionary sa kingdom. Palakpakan po natin ang ating mahal na pastor Nestor Manga. So, for the first time in the world's history, mga kapatid, God's Spirit will be completely withdrawn from the lost. So yung sinabi ko kanina
Pag nagsarado na ang kaligtasan, yung espiritu po ng bugtong at buhay na Diyos ay kanya nang kukunin sa bawat isa sa mga taong hindi nagsisi. Bakit? Ang mga hindi naligtas, mga kapatid, ay ibibigay ng buo sa kontrol ng demonyo. Si Satanas na ang magkukontrol niyan. So, ibig sabihin, the saved will be forever sealed and the lost forever lost. No more changing teams. Hindi ka na pwedeng, dyan na lang kami sa inyo, sister. Hindi pwede na yan, mga kapatid. Kaya yung mga kapatiran mo noon, Elder Rolando, pagdating ng panahon, lalapit yan sa'yo. Lakpakan natin ang bugtong at buhay pagdating ng panahon. So, the question is, bakit, sister, mayroon pang 7 salot kung hindi naman pala inalaw ng bugtong at buhay na Diyos na sila ay magsisi? Anong purpose ng 7 salot na ito na ibubuhos ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid? Ito pong 7 salot sa pinag-uusapan natin kanina pa, ito po yung puot at galit ng bugtong at buhay na Diyos sa mga taong hindi sumunod sa kanyang kalooban at sa mga taong nagmarka o nagsamba sa mabangis na hayop. So bakit i-withdraw ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang espiritu? Sa atin, mga kapatid, sa mga hindi nagsisi? Because for thousands of years, mga kapatid, sa loob ng libu-libong taon, ang espiritu po ng bugtong at buhay na Diyos ay kumikilos sa puso ng mga tao. Kaya that's why ngayon, mga kapatid, you cannot judge a person. Hindi mo pwedeng husgahan ang isang tao. Not until magsarado ang kaligtasan. Hindi po tayo pwedeng humusga, mga kapatid, hindi na yan ligtas kasi hindi sumama sa amin. No! Hindi pwedeng husgahan yan, mga kapatid. Alam nyo bakit? Kasi, ngayon, mga kapatid, na hindi pa nagsarado ang kaligtasan at wala pa tong 7 salot na to, anytime, yung tao na yan, hipuin ang bugtong at buhay na Diyos ang kanyang puso, pwede pang magbago yan. Depende na po yan sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Kagaya na lang po sa panahon ni Noe. Binigyan po ng pagkakataon ng bugtong at buhay na Diyos sa panahon ni Noe ang tao sa ilang taon. Ilang years ba? Bago nagpadala ng baha ang bugtong at buhay na Diyos, ilang years? 120 long years. Pero ang mga tao, mga kapatid, sawa na at pagod na kakaantay sa baha. Pagod at nagsawa ang mga tao, mga kapatid. That's why, sabi ng bugtong at buhay na Diyos sa Matthew 24 verse 38, ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos katulad ng panahon ni Noe. Ang mga tao, nag-inuman, nagpakasal, nagkainan. Hindi pinakinggan ang mensahe, Elder Rolando. Sinabihan mo na itong kaharian na to, galing sa pagiging back to Christ. Ganito po yan, mga kapatid. Ang itinuro po sa atin ng ating mahal, galang na Father Lahi, back to Christ, panawagan, magbalik loob sa bugtong at buhay na Diyos. Ngayon, nakabalik ka na sa bugtong at buhay na Diyos, saan ang papunta mo? Dito lang ba? Hanggang dito ka lang ba? Sa back to Christ? Sa kaharian po ng bugtong at buhay na Diyos. That's why, nandito tayo sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Wala pong binago, mga kapatid. Walang problema, back to Christ ka. Dalhin mo sa kaharian. Okay, yan lang yung kulang eh. Yan na lang yung kulang, yung pagiging kingdom citizen mo, mga kapatid. So, sa time po na i-withdraw na po ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang espiritu sa mga tao, dito na po maipapakita ni Satanas kung ano ang magiging kalagayan ng isang daigdig na lubusang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Alam mo, mga kapatid, kung nagsamba ka o nagpamarka ka sa mabangis na hayop, sinasabi ko nga kanina, matatanggap mo ang 7 salot ng bugtong at buhay na Diyos, pero iiwasan ka na ng kamatayan. Nangangarap ka na lang, Panginoon, patayin mo na lang ako. Pero iilag na ang kamatayan sa'yo. Kahit na lumabas na yung mata mo, kahit biak-biak na yung katawan mo, ay hindi ka na mamamatay, mga kapatid. Hindi sa magandang paraan, kundi sa pangit na paraan. Kahit na yung ulo mo ay nawala na sa'yo, mga kapatid, hindi ka pa rin mamamatay. Yan yung puot at galit ng bugtong at buhay na Diyos. So, mangyayari, mga kapatid, sa wakas ay papahintulutan na ng bugtong at buhay na Diyos ang mga hangin at alitan na umihip na walang hadlang. Sa Revelation 7 verse 1 to 3,
Makikita mo dyan ngayon mga kapatid na mayroong 4 na anghel na humahawak sa 4 na corner sa buong mundo. Ang ibig sabihin ng 4 na corner, north, south, east, and west. Yan yung 4 na corner mga kapatid. Symbolikal po ang gamit ng bugtong at buhay na Diyos. Ano po ibig sabihin ng hangin? Yung hangin po, ito po yung alitan, gera, kapahamakan. So, ito pong hangin mga kapatid na pinipigilan ng 4 na anghel. Pinipigilan ng bugtong at buhay na Diyos. Brother, pinipigilan ng bugtong at buhay na Diyos, nagsisimbolo po ito sa grasya, awa ng bugtong at buhay na Diyos. Alam nyo bakit? Anong sabi ng anghel? Hanggat hindi pa nasisiliwan lahat ang mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, huwag muna. Hindi mo na pwedeng bitawan ng 4 na anghel na humawak sa 4 na corner, mga kapatid, sa buong mundo. Pero pag once nasiliwan na lahat ng mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, bibitiw na po yan mga kapatid. Kaya nakikita nyo, gera dito, gera doon, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Lahat nakikita ninyo yan mga kapatid. That's the time mga kapatid na nasilihan na ang bayan ng Diyos o ang mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. So, meron ba tayong dapat ikatakot nito mga kapatid? Sabihin mo, nakakatakot naman yan, sister. Kung hindi kami magpamarka sa mabangis na hayop o sumamba, papatayin kami. Ano kayang gagawin yan, sister? Ang gagawin nyo po, mga kapatid. Kasi normal lang naman siguro na matakot tayo, di ba? Normal lang na matakot tayo. Pero ang tanging magagawa natin, mga kapatid, isipin nyo po ang eternal life. Isipin nyo po ang buhay na walang hangganan. Huwag nyo po isipin ang temporary lang. Na ito, pag nagpamarka ako o nagsamba ako sa mabangis na hayop, makakabili ako kahit ano, wala ng pera kailangan. Magiging mayaman ako. Naalala nyo po yung sa panahon na tinukso ni Satanas ang bugtong at buhay na Diyos? Sabi niya sa bugtong at buhay na Diyos, nakita sa panahon na nag-ayuno o nag-fasting ang bugtong at buhay na Diyos, 40 days and 40 nights, sa huling araw po ng kanyang pag-fasting mga kapatid, lumabas si Satanas. Kung saan nangihina na ang bugtong at buhay na Diyos, diba, Pastor Nestor? Naalala ko, tinanong ko si Pastor Nestor, nag-fasting siya 3 days and 3 nights. Doon daw sa huling araw, medyo hirap daw siya. Tama ba, Pastor? Hirap na talaga. So, ganun ang nangyari sa bugtong at buhay na Diyos. Kumpara mo, 40 days and 40 nights. So, sa huling araw ng pag-fasting ng bugtong at buhay na Diyos, lumabas si Satanas. Sabi niya, kung ikaw anak sa Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Sinubukan niya ang authority ng bugtong at buhay na Diyos. Ano sinabi ng bugtong at buhay na susulat? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Doon pa, marami pang tukso si Satanas sa kanya. Ang sabi ni Satanas, nakita mo yung mga kaharian dito sa lupa, nakita mo ito, ibibigay ko ito sa iyo lahat. Basta lang lumuhod ka sa akin. Ganun ang tukso niya sa bugtong at buhay ni Diyos. At ganun din po ang gagawin ni Satanas sa huling kapanahunan. Papayamanin ka ni Satanas basta lang lumuhod ka sa kanya. Hindi lahat ng blessings, hindi lahat ng pagpapala galing sa bugtong at buhay na Diyos sa anong paraan. Pag once natamaan na ang araw ng Sabado, hindi pagpapala yan. Pag may pera, example mga kapatid, example lang, nangisda ka sa araw ng Sabado, marami kang pera. Hindi po pagpapala yan. Yan po ay tukso ni Satanas, mga kapatid, para makalimutan mo ang bugtong at buhay na Diyos na sambahin siya sa araw ng Sabado. Kaya dapat po nating ingatan at bantayan. So, nagsabi po ang bugtong at buhay na Diyos sa kaniyang propesiya doon sa bundok ng Olibo. Matthew 24, verse 21 to 22. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo. Matthew 24, verse 21 to 22. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa na nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman, at malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas, na dapat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano yung pabor natin dito mga kapatid? Dahil sa mga hinirang. Dahil po sa atin yan, mga pinili ng bugtong at buhay na Diyos, paikliin ang mga araw na yaon. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So mayroon pong malaking kapighatian. Kaya nga nalala ko, sinabi ng ating mahal at galang-galang na Pastor Lahi, ang inyong madadaanan ay hindi ko masasabi sa aking mga bibig kung gaano kahirap ang inyong mapagdaanan. So ibig sabihin, doon ko lang napagtanto, sabi niya, ang inyong madadaanan, ibig sabihin na wala talaga siya.
Hindi siya kasama sa malaking kapighatian. So ngayon mga kapatid, sasabihin ko ang ating madadaanan kasi nangangarap ako sa 144,000. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So mga kapatid, all throughout Scripture, makikita po natin ang example ng bugtong at buhay na Diyos ay nagliligtas sa kanyang bayan. Sa pamagitan ng kapighatian, not from it. Remember si Noah? Sa panahon ni Noah mga kapatid, nagsabi ang bugtong at buhay na Diyos sa kanya, kailangan mong gumawa ng arka. Pwede man sana gawin ang bugtong at buhay na Diyos. O Noe, umakyat ka na dito sa langit kasi paparusahan ko na yung lupa. Pwede man sana sabihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pwede man sana niyang iligtas una si Noah mga kapatid. Pero ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos, niligtas niya si Noah sa pamamagitan ng kapighatian. Hindi niya niligtas mga kapatid na hindi na madadaanan ni Noah ang kapighatian. Sa anong paraan? Pinagawa siya ng arka ng bugtong at buhay na Diyos kaya ligtas si Noah. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Sa panahon ni Daniel, mga kapatid, sa panahon na nanindigan si Daniel, kasi may utos ang hari na bawal kang lumuhod sa iyong Diyos. Pero si Daniel, binuksan pa niya ang mga bintana. Lahat ng pwede buksan, binuksan niya. Pinakita niya talaga na lumuhod siya at nakaharap siya doon sa Jerusalem. Nang ibig sabihin, ang kinikilala niyang Diyos, walang iba kundi ang bugtong at buhay na Diyos. Yun, pinarusahan siya mga kapatid. Ayaw sana ng hari yun kasi close sila ni Daniel pero walang magawa ang hari dahil utos po yan mga kapatid. Dahil sa kaharian, pag once nasabi na ng hari, hindi na niya pwedeng bawiin pa. So ang ginawa ni Daniel mga kapatid, nananalangin na lang siya mga kapatid. So si Daniel mga kapatid, pwede naman siya kunin ng bugtong at buhay na Diyos para hindi niya madaanan yung itatapon siya sa yungib ng mga leon pero hindi ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo bakit? Ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, sa panahon na itinapon siya sa yungib ng mga leon, nagpasting ang mga leon mga kapatid. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi siya kinain, sinamahan siya ng bugtong at buhay na Diyos. Shadrach, Meshach, at Abednego. Alam ko, familiar na sa inyo yun mga kapatid. Itong tatlo na to. Hindi sila kinuha ng bugtong at buhay na Diyos para maging exempted. Maging exempted sa hudno ng apoy. Kundi ang ginawa ni Shadrach, Meshach, Abednego mga kapatid, sa panahon na mayroong utos ang hari, si King Nebuchadnezzar, na lahat ng mga nasasakupan niya ay lumuhod sa kanyang larawan na ginawa, sa ribulto na ginawa niya mga kapatid. Ang ginawa po ni Shadrach, Meshach, Abednego ay hindi po sila lumuhod. Sabi ng hari, sabi ni King Nebuchadnezzar, sige na Shadrach, Meshach, Abednego. Kasi malapit sa kanya yung tatlo Sabi niya, sige na, bibigyan ko kayo ng second chance. Papatunugin ko lahat ng klase ng musical. Lumuhod lang kayo sa akin para hindi na kayo itapon sa hudno ng apoy. Anong sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego? Mahal na hari, malaki man respeto namin sa inyo. Pero iligtas man kami o hindi ng aming Diyos, hindi kami luluhod sa ribulto o larawan na iyong ginawa. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Anong ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? Tinapon sila. Mga kapatid, sa hudno ng apoy, hindi lang basta apoy lang yun. Pinainit pa 7 times. So yung nagpainit ng 7 times, mga kapatid, una pang namatay. Nung itinapon na sila, pinapasok na sila mga kapatid, doon nakita ni King Nebuchadnezzar. Naging 4 sila, imbis 3 lang sila na itinapon. Dahil sinamahan sila ng bugtong at buhay na Diyos. At walang kahit amoy ng sunog sa kanilang mga damit, mga kapatid. Ganun po mga kapatid, At that time, mga kapatid, tayo din, mga kapatid, dadaan tayo sa malaking kapighatian. Sasamahan din tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Huwag kayong mag-alala. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Sa panahon ng mga Hudyo, hindi sila pinaalis ang bugtong at buhay na Diyos bago ibuhos ang 10 salot. Tama? Sa panahon ng 10 salot, ibinuhos ang bugtong at buhay na Diyos. Nandoon pa sila sa loob ng Ehipto. Hindi sila pinalabas, mga kapatid. Pero pinakita lang ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kapangyarihan sa anong paraan? By preserving them. Niligtas po sila, pinorektahan po sila ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. In the same way, mga kapatid, yung 7 salot na pinag-uusapan sa Revelation 16, hindi man tayo kukunin ng bugtong at buhay na Diyos, hindi man tayo irarapture ng bugtong at buhay na Diyos bago ito dumating. Pero tandaan po natin, nangako po ang bugtong at buhay na Diyos na poprotektahan po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Mga Diyos. Palakpakan po natin, mga kapatid. So, ang bugtong at buhay na Diyos, hindi po siya nangako, mga kapatid, that our lives will always be easy. Pag sumunod kayo sa akin, kapupuutan kayo.
Hindi po nangako ang bugtong at buhay na Diyos. Even, ang bugtong at buhay na Diyos, pinagdasal niya ang kanyang mga disipulo. Juan 17:15. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, Panginoon Kristo. Juan 17:15. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ganon po ang mangyayari. Kahit na ang bugtong at buhay na Diyos, dinalangin niya ang kanyang mga disipulo, hindi ko dinalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. So likewise, mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo sa buhat o Gawa 14:22, we must through much tribulation to enter into the kingdom of God. Kailangan natin dumaan ng kapighatian para makapasok tayo sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos doon sa langit ng mga langit. Palakpakan po natin, mga kapatid. So naalala niyo po yung talinghaga ng bugtong at buhay na Diyos patungkol sa dalawang tagapagtayo ng tahanan, two builders. Ang isa ay mangmang, ang isa ay matalino. Mabasa natin yan sa Matthew 7 verse 24 to 27. Yung dalawang tao na ito, mga kapatid, yung isa, yung matalino, nagtayo siya ng bahay sa ibabaw ng bato. Pero yung mangmang, nagtayo siya ng bahay sa ibabaw ng buhangin. So nung dumaan ang bagyo, mga kapatid, sino yung nakasurvive? Yung bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato dahil ang pundasyon niya ang bugtong at buhay na Diyos. Ang bato po, ang bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. So that's why, lahat po madadaanan ng bagyo. Yung bagyo, mga pagsubok sa buhay. Tayo po, kahit tayo ng mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, madadaanan natin yan. Pero ang importante dyan, yung pananampalataya natin, nasa ibabaw ng bato. Nasa bugtong at buhay na Diyos ang ating pananampalataya. So, ang good news dito, mga kapatid, na tayo po ng mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos ay makakasurvive po tayo sa coming tribulation. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. So kung ikaw ay natakot, mga kapatid, ngayon takot ka na. Hindi ko naman kayo tinatakot, sinasabi ko lang ang katotohanan. Then sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, the truth will set you free. Ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. So, if you are scared right now, mga kapatid, do yourself a favor. Itry mo ito, mga kapatid. Imagine mo, ang bugtong at buhay na Diyos, naalala ko, mga kapatid, nung sumakay kami ng bangka. Imagine ang mga disipulo nung unang panahon, nag-travel sila, malakas na hangin. Tapos sobrang dilim pa kasi gabi sila nag-travel eh. Sobrang lakas ng hangin. Tapos madilim pa ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Natutulog lang siya kasama ng kanyang mga disipulo. Pero mga disipulo niya medyo, balisa na. Kasi nga, nag-aalala na sila, Elder Jason. Nag-aalala na, pero ang bugtong at buhay, ang himbing ng pagkatulog ng bugtong at buhay Diyos. Basahin po natin Marcos 4:38-40. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos, Panginoon Kristo. Marcos 4:38-40. At siya ay natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson at siya ay ginising nila. At sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa inyo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin. At sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin, at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So alam nyo ba yung pag-travel namin, mga kapatid, ang daming mga naging sagabal. Nung time na sobrang lakas ng alon, Huwebes yata yun, Huwebes ba yun? Tumawag si Elder Rolando kay Elder Jason, tama ba? Paalis na sila. Bumalik sila kasi sobrang lakas ng alon. Tumawag si Elder Jason sa akin. Sabi niya, si Sir Che, ganito. Sabi ko, hindi pwedeng hindi tayo makapunta. Kahit na magrenta tayo ng bangka, para maghanap ka ng bangka. Elder Jason naman, mga kapatid, pumunta siya ng Japila para maghanap ng bangka. Naglakad lang siya, palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi, alam mo, mga kapatid, hinahadlangan ni Satanas yung lakad kasi nga may babautismuhan. Yung mga babautismuhan, ito yung mga tao na nagbalik loob sa bugtong at buhay na Diyos. Ayaw ni Satanas yun. Kaya sabi ko, hanapan mo ng paraan yan, Elder Jason, na makapunta tayo ng nangalaw. Pero sa magandang balita, mga kapatid, hindi nakahanap si Elder Jason, pero sila Elder Rolando tumuloy pa rin sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Isipin nyo, mga kapatid, nung pagpunta namin dito, nung unang punta namin, medyo relax-relax kasi maganda yung panahon. Pero yung ikalawang pagbalik namin dito, doon pa lang, hindi ko alam saan yung mga lugar doon sa kalgitnaan ng laot.
Sobrang lakas ng alon. Sobrang lakas ng alon talaga. Pero wala eh, sarap matulog eh. Kasi ganito yan. Pag nasa mission kasi ako mga kapatid, hindi naman para sa akin to eh. Para naman to sa bugtong at buhay na Diyos. Whatever it is mga kapatid, binibigay ko na, sinusurrender ko na sa bugtong at buhay na Diyos ang aking buhay. That's why pag nasa mission ako, sa gawain ng bugtong at buhay, itong maliit na yung lingkod, tayo instrumento lamang po, ay wala na akong pag-alala. Mapaalon man yan, mapabagyo man yan. Alam kong ililigtas ako ng bugtong at buhay na Diyos dahil pangako po yan ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya yun mga kapatid, itong mga maliit ninyong lingkod, kasama ko ang aming mahal na mga pastor at elder, nakarating po kaming muli dito sa Palawan, mga kapatid, dito sa Nangalaw, sa inyong lugar mga kapatid, sa tulong at gabay sa pagprotekta sa amin ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. So, ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang mga disipulo, nag-travel kasi sila mga kapatid, gabi. Tapos ang bugtong at buhay, saan siya natulog? Kutsyon pa. Natulog ang bugtong at buhay na Diyos sa kutsyon. Tapos yung mga disipulo niya, medyo balisa na. Sobrang lakas ang hangin, hindi pa nila makita yung daan kasi gabi nga. Tapos ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, bakit kayo natatakot? Ha? Ang sabi niya? Ha? Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos sa bagyo, peace be still. Ha? Pumayapa, tumahimik ka. Kaya ang bagyo mga kapatid, nakinig sa bugtong at buhay na Diyos. Pumayapa talaga ang kanilang lakad. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, nagtanong siya sa mga disipulo niya, Elder Rolando, bakit kayo natatakot? Ha? Wala ba kayong pananampalataya? Ha? Ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, natutulog sa kapayapaan na parang isang baby. Alam niyo bakit? Bakit? Because he lived by faith in his heavenly Father. Palakpakan po natin bugtong at buhay na Diyos. Nanampalataya siya sa kanyang Ama. Ganun lamang po mga kapatid. Alam mo, the more mo ingatan ang iyong buhay mga kapatid, the more ito na mawawala sa iyo. Pero pag once yung buhay mo, ibigay mo sa misyon, ibigay mo sa bugtong at buhay na Diyos, ang bugtong at buhay na Diyos, sasamahan ka kahit saan ka magpunta. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, one message mga kapatid, he delivered repeatedly throughout his ministry. Huwag kang matakot. Ha? Ang bugtong at buhay na Diyos, ayaw niya na mamuhay tayo sa takot, but rather by faith. Gusto niya mamuhay tayo sa pananampalataya. Unang Juan 4:18. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos, Panginoon Kristo. Unang Juan 4:18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal ng pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, sabi dito, walang takot sa pag-ibig. Alam mo yung taong nagmamahal? Ha? Alam mo yung mga taong nagmamahal, mga kapatid? Tumatawa si Sister Susan. Pag-ibig ng pinag-usapan, Elder Rolando. Alam mo yung mga taong nagmamahal? Pag malapit ka sa pag-ibig, ibig sabihin yan, nalalayo ka na sa takot. Pero pag once napalapit ka sa takot, ang ibig sabihin yan, napapalayo ka na sa pag-ibig. Ha? Alam mo yung mga taong nagmamahal, walang pakialam kahit masaktan. Pero yung mga taong nasaktan na, takot ng magmahal. Tama ba? Tumawa si Elder Rolando. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo po, ang bugtong at buhay na Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, mga kapatid, dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, tiniis niya ang lahat. Sinampal, dinuraan, ipinako sa kalbaryo na krus, nilagyan pa ng tinik na korona ang kanyang ulo, mga kapatid, tiniis niya ang lahat. Pinagdasal pa niya, mga kapatid, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay ni Diyos. Remember, mga kapatid, that even though hindi man nagbigay ng escape ang bugtong at buhay na Diyos, galing sa kapighatian, nangako naman po ang bugtong at buhay na Diyos na siya po ay magbibigay ng lakas at kapangyarihan. Sabi nga ng Philippians 4:13, paboritong bersikulo ng mga kabataan, I can do all things through Christ who strengthen me. Magagawa ko ang mga bagay sa pamamagitan ng bugtong at buhay na Diyos na nagbibigay ng lakas sa akin. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. During the world's darkest hour, mga kapatid, and greatest trial, ang bugtong at buhay na Diyos ay magsusupply o magbibigay po siya ng kapayapaan at pananampalataya sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay. We only need to remember, tandaan po natin, nakasakasama po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kung saan man tayo magpunta, sumakay man tayo ng bangka, pag kami na ay umuwi, God willing, huwag po nating kalimutan
na ang misyon na ito ay laging nauuna ang bugtong at buhay na Diyos. Sunod ng sunod lang tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Even though, mga kapatid, na kahit yung hudno ng apoy ay painitin pa siya 7 times, alam natin, mga kapatid, na tayo ay makakadaan ng safe kasi kasama natin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, may pangako dyan sa awit, mga kapatid. Kung maalala nyo, ito yung prayer ni Father Lahi. Pastor Arman. Ito yung prayer ni Father Lahi. Salmo o awit 91 verse 5 to 8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, awit 91 verse 5 hanggang to 8. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sepana man na humihilagpos kong araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagiba man na sumisira sa katangliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo, iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Prayer yan ni Father Lahi. Alam nyo ba yan? Dasal yan ni Father Lahi, mga kapatid. Itong pangako po, mga kapatid, ng bugtong at buhay na Diyos dito sa awit, ito po yung pangako niya sa panahon ng Great Tribulation, malaking kapighatian. Ang sabi niya, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Ito po yung 7 salot, mga kapatid. Makikita mo, mga kapatid, yung mga taong nagpamarka o nagsamba sa mabangis sa hayop, makikita mo yung salot ng bugtong at buhay na Diyos sa kanila. Pero hindi ito lalapit sa inyo dahil protektado po kayo ng bugtong at buhay na Diyos. Napakaganda. Napakagandang pangako ng bugtong at buhay na Diyos. Napakagandang pangako, mga kapatid. So, kinlaro lang po dito, mga kapatid, nang nagsulat ng Salmo, si David, na dumating man tong 7 salot, mga kapatid, ang bayan ng Diyos, ang mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, ay hindi po ito madadaanan dahil ang bugtong at buhay na Diyos ang ating kanlungan. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi nga ng awit 91 verse 10, Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tulda. Grabe, palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Blessed ba tayo sa pangako ng bugtong at buhay na Diyos? Palakpakan natin, mga kapatid. Meron akong kwento sa inyo, mga kapatid. Mayroong isang piloto. During the Bosnian War, June 2, 1995, may isang piloto, mga kapatid, na kasi nagkagulo yung Bosnia and Herzegovina doon banda sa may England. Nag-away sila, mga kapatid, April 1992 and December 1995. So ang NATO, nakikialam na ang NATO, ang ibig sabihin ng NATO, North Atlantic Treaty Organization, nagpadala po sila ng sundalo galing sa Amerika. So, mayroong piloto. Ang pangalan sa piloto na to si Captain Scott O'Grady. Nagpalipad siya ng F-16, yung fighter jet. Alam niyo yun? Fighter jet, mga kapatid. Pinalipad doon sa Bosnia. So, ang nangyari, mga kapatid, mayroong tangke de guerra. Alam niyo yung tangke de guerra? Yung malaking tangke ng mga sundalo, tinira yung yung jet fighter niya. Nahati yun, mga kapatid. So, nangyari, may emergency kasi yung piloto, pwede nila i-eject, tapos may parachute sila. So, ang nangyari, mga kapatid, hinanap siya ng mga Serbian army. Hinanap siya ng Serbian army. Ang ginawa niya, mga kapatid, pinuno niya ng putik ang kanyang katawan. Para hindi malata. Alam mo ba, ilang araw siya, mga kapatid, nga nandoon sa loob ng kampo ng kalaban? 6 na araw, mga kapatid. Takbo siya ng takbo, tago siya ng tago. 6 na araw na nalangin siya, mga kapatid. Lagi siyang tumitingin sa kalangitan na sana mayroong mag-rescue sa kanya. Ano nangyari sa kanya? Nakasurvive siya, mga kapatid, sa loob ng 6 na araw. Yung lamig, yung gutom, yung pagod niya, mga kapatid, yung kinakain pa siya ng mga lamok, lahat ng klase ng mga bugs, insekto, mga kapatid. Uminom pa siya ng marumi na tubig. Tiniis niya lahat, mga kapatid, sa loob ng 6 na araw. Every night, may radyo siyang maliit, tumatawag siya ng tulong. Every night. Tiniis niya ang gutom, mga kapatid. Yung lamig. Pagkarating ng 7 araw, mayroong dumating na rescue. 100 of soldiers, satellites,
Nagtulong-tulong ang NATO, mga kapatid, para mahanap lang ang isang sundalo. Walang iba, ito yung kapitan ng jet fighter. So, na-rescue po si Grady, mga kapatid. At the time, na-rescue siya, mga kapatid, sa loob ng 6 na araw na wala siyang kain. Nalamigan siya, kinakain pa siya ng klase-klase ng mga insekto, mga kapatid. Alam nyo ba, pag uwi niya doon sa Amerika, kasi taga-United States siya pag uwi niya po sa Amerika, mga kapatid, siya po ay pinarangalan bilang isang bayani. Alam nyo bakit? Why? Alam nyo bakit? Because he had come out of great tribulation. Dumaan siya sa malaking kapighatian. Yun ang sabi ng Revelation 7:14, mga kapatid. Ang mga ito ay nanggagaling sa malaking kapighatian. Tayo may magtiis ngayon, mga kapatid. Makikita mo, ikaw may magtiis ngayon. Sa time ng Great Tribulation, ang bugtong at buhay na Diyos, hindi na po siya ang ating tagapamagitan. Wala na po siya doon, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, may tagapamagitan tayo, ang bugtong at buhay na Diyos. Kung sa korte pa to, siya yung abogado natin. Siya yung nagdidepensa sa atin, mga kapatid. Pero the time of Great Tribulation, ang 7 salot na to, wala na po ang bugtong at buhay na Diyos doon sa posisyon ng pagiging abogado. Ang posisyon po ng bugtong at buhay na Diyos na po ay hukom. So sa time, mga kapatid, na ibubuhos ang 7 salot, wala at hindi ka na pwedeng magsisi pa. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, wag ninyong isuko ang inyong pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Manindigan po ang bawat isa, ipag-pray at idalangin po natin sa bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, na tayo ay kanyang bigyan ng lakas. May pangako ang bugtong at buhay na Diyos. We can look with confidence into the future. Sabi po ng John 14 verse 1-3, naghahanda po ang bugtong at buhay na Diyos. And my Father's house, there are many mansions. Marami po, mga kapatid, na pangako ang bugtong at buhay na Diyos na dapat maklaim natin ngayon pa lang. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos at tayo po'y magsitayo, mga kapatid. Kapag ang daan ko ay mapanglaw at ang ilaw ko ay lumalamlam, Panginoon kong mahal, nais ko'y dito ka lang, pakinggan mo ang aking dalangin at sa bisig mo ako'y kalungin. Hawakan mo ang aking kamay at sa tahanan mo ako'y mananahan. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Ikaw ang kahinaan ko, ako'y pagod nang lumaban pa. Dahil sa unos ng mga
sa puno ng buhay, sa iyong kaharian, doon ang ating banal na tagpuan. Panginoon kong mahal, hawakan mo ang aking kamay, at sa tahanan mo ako'y mananahan. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Ikaw ang aking mahal. Hawakan mo ang aking kamay, patnubayan mo ang aking landas, patayuin mo ako sa kahinaan ko. Ako'y pagod nang lumaban pa, dahil sa unos ng mga pagsubok. Sa kadiliman ako'y nalumok, gabayan mo ako sa liwanag mo. Panginoon, aking mahal, hawakan mo ang aking kamay, at sa tahanan mo ako'y mananahan. At sa tahanan mo ako'y mananahan. Hawakan mo ang aking mahal. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. In these last days, mga kapatid, ipanalangin po natin sa bugtong at buhay na Diyos, tayo at ating pamilya ay manindigan sa bugtong at buhay na Diyos sa araw ng Sabado. Kahit anong mangyari, mga kapatid, ipanalangin natin ang ating pamilya, ipanalangin natin ang ating mga kapitbahay, na tayo po, mga kapatid, ay manindigan sa bugtong at buhay na Diyos. Ihingi natin, mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos ang lakas at kapangyarihan na nanggagaling sa Kanya. So dito lang po, mga kapatid, ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan ay babalik natin lahat sa bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Panginoon Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Happy Sabbath po, mga kapatid, at maraming salamat. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.